ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, may nga ka natong tanan. Welcome dito sa Tupanaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenequito, mga igala. Yes, mga igala. Kamusta? Okay ba lang tanan? No? Kaya pa ba na itong magbago? Bisan 1 month na lang nabilin sa 2025, no? Dagan kitag mga gipang wish atong 2024, no? Nga magbago na to sa 2025, pero hantod karon nabay na bago. Ay nako. Anyways, mga katambayan, no, unta na mo sa maayong kahimtang karon, no, and of course, no, bisan pa man okay atong panahon karon, mga igala, no, or sa ba okay dala sa kaganihang buntag ang panahon, no, pero naiuban rin na area, especially pag hapon-hapon na, no, ginaulan na siya, no. Well, naulan kay tungod kuwan na, no, natay mga kanina tawag na mga isolated thunderstorms na uban, no, nga lugar there's Davao nga ginataligsik, no, pwede man nun magdugay. Anyways, mga katambayan, dinhitan, no, bulan sa Nobyembre, mga igala, no, kuwan paghihapon to sa kinang ginatawag na to nga National Children's Month, mga igala, no. So isa sa mga ginatutukan karon sa tuang Department of Social Welfare and Development, mga igala, no, ang kining kaning supplementary feeding program, mga igala, no. Ako nasa itong mga na dunay edad 2 anyos hangtod 5 anyos, mga igala, no, ginapakaon sila, mga igala, no. So up to 40, kung ako nagtama, 400 days ata, no, 400 days ba to or 40 days ba to, kung wala ko nagkamali, or 4 months ata to, mga igala, no, nga ginapakaon sila, mga igala, no. So ginakuha sa mga nutritious food. Actually, mga igala, no, isa pa mang good gihapon, mga igala, sa problema sa ato ang mga kabatanunan ko, especially sa mga lagyo nga lugar, mga igala, kaning malnutrition, no. Pero actually, mga igala, din sa tuwa sa Radyo Pilipinas, no, na natay School on the Air, no, para sa agikan sa tuang National Nutrition Council, no. So sila na ang nagakuan karon, no, kay sila man ang in charge sa pagmonitor sa nutrition sa itong mga bata. So mutabang ra po ng ubang mga agency like DSWD, no, sa pagpakaon,
So right now mga higala no, ang ato ang kuan DSWD nakapakaon na 89,000 no, mas medyo ni baba no compared sa 2024 nga naabot sa 100 sobra 100,000. So meaning na ay improvement gamay mga higala no sa kuan sa tuwang mga kabatanunan. Pero dili na siya kuan may dapat tuloy-tuloy gina dapat gid no. So ang advice ginako na mga higala no, and an advice gyapon sa National Nutrition Council o other government agencies mga higala no, mag-produce sa tuwang mag-produce mo apil ko mag-produce taw sarili na itong mga pagkaon no para makuha nato ni ato ang mga mga kabatanunan no, especially kadto mga pamilya sa mga kaning mga bataan nga gipailalo sa kaning supplemental feeding program may gala. Anyways may gala di nato maglangan no ato ang paminawon may gala no ang pahayag no sa tuwang Department of Social Welfare and Development mga higala no kabay na supplemental feeding program sa mga bata mga higala no sa ilahang mga higala no nutritionist dietitian mga higala sa National Feeding Program. Asa naman to nawa man sa National Feeding Program mga higala no sa DSWD 11 no walailain mga higala no si Ma'am Christine Tabor mga higala. Paminaw na to. No, isa gyapon ang problema sa mga bata no kung ginatawag to na stunting ay actually kuan pa gyapon no. Prevalent gyapon siya until now, although there are programs coming from the government no nga i-combat lipat. Kahit kamo sa mga programs under kay DSWD bang no nga para ma-kuan ba nato no ma-curb na to ang pili problema nato sa stunting and even malnutrition. Okay, so for the supplementary feeding program, sir, no. So first, no, if we will talk about stunting, it is a chronic form of malnutrition. So di ba natin ginatawag ng first 1,000 days? So that problem, no, nag-start pa siya from conception up to 2 years old, up to mag 2 years old ang bata. And then for the supplementary feeding program, ang among program is only runs for 120 feeding days. No, so it could only help no naiuban good ng mga stunted children, no nga ma-normal na to sila, but some of them dili gid nato sila mapa-normal because it is chronic and daghan kayo factors nga maka-affect sa atuang sa ilahang nutritional status. But then again, sir, siguro knowledge jud siya no nga ginapanghimos from the different agencies like the NNC, the DOH, the importance of the first 1,000 days because they said no, stunted is irreversible. So we have the first 1,000 days and that window of opportunity, dira na po dapat tutukan ang nutrition sa bata yun. Apil ba sa inyo ang program no para sa kuan na program sa DAN, MNC kung pag-produce ilahang sarili nga mga pagkaon o ginatabangan ba niyo sila nga para makahimo sila na? Okay, for that, sir, no, so we conduct na ng monitorings man, no. At isa sa mga yung ginapanghigusan is the backyard garden, no, para nga in coordination with the NNC and also the Department of Agriculture, sir. So, kana siya, no, natin mga seeds, no, nga pwede ma-provide para nga nasa na mga backyard garden or the garden at the CDCs, no, para mapagkuhaan nila sa ilang mga pagkaon. So, isa na siya sa ginakuan or na ay interagency para makapush ani sa to mga kabatanunan or sa ilang family? It's a collaboration with sir. So with the NNC and the Department of Agriculture. So nag-coordinate with them, especially the NNC, sir. So, part siya kanin sa mga 4, especially sa 4Ps kanin sa lang FBS. So, part siya sa inyo ang ginahatag na kuan. Okay, for that, sir, no, we have the parent effectiveness sessions na ginakandak, diba, ma'am? So, kami sa supplementary feeding program, we also participate, no, during the parent effectiveness session, no, to discuss, no, the importance of health and nutrition. Dapat yung number of ma'am, beneficiaries kung pila ito ang gina-undergo sa supplemental feeding program? Currently, sir, no, for the CY 2025, we have a total of 89,879 children na ginapakaon across the 49 local government units of Davao Region. So, ani sila, sir, no, na ani sa mga child development centers and
blanket feeding ta sa supplementary feeding program. So dili lang ang mga undernourished ang atong ginapakaon, apil pod ang normal. So tanan gyud nga mga bata nga naka-enroll sa CBCs. Okay, duration na rin nga program, ma'am. It runs for 120 feeding days so within the school year. So naa siya sa mga 4 months. Ila po mga age range, ano nila, ma'am? So we have, sir, 2 to 5 years old na mga bata. So na mga, usually naman ang 5 years old na sa DepEd, pero if napaghapon sila sa mga CTCs, ina-appeal gahapon na mo sila o pakaon. For your question, ma'am, that 89,879 ka mga bata is ongoing pa ang amo ang feeding implementation. So dili pa mikahatag if nabay improvement sa ilang nutritional status. But I can give you, ma'am, no, the result no, sa among recently lang na nahuman implementation for the school year 2024 to 2025. So last February siya nahuman. So among served ato nga bata is 122,400. And then naatay, out of that 122,400 nga mga bata, naatay 5,953 nga upon entry ng mga bata nga mga severely underweight and underweight. And after 120 feedings, no, 3,773 ka mga bata ang na-normal o nag-show improvement sa ilahang mga weights. So we have 63.38% improvement. For the stunted, so natay 13,313 stunted children no last cycle and 3,945 ang ato ang improvement, that is 29.63%. As for asa pa siya, ma'am, medyo daghan yun ang ato ang malnourished nga mga bata. So we have identified like Talaingod, Davao del Norte. So, naata dira 512 no ka mga underweight nga mga bata. And then other na highest pod no nga kanang prevalence sa malnutrition like Jose Abad Santos, Davao de Oro, Davao Occidental and Santa Maria, Davao Occidental, and Mati City, Davao Oriental, and then Laak, Davao de Oro. Ma'am, clarify ko lang, kaning Talaingod, pinakadaghan. Yes, compared ma'am. to JAS. Yes, ma'am. Oo. Ang sa JAS, ma'am, pila kabuok. We have 204 underweight and 83 severely underweight na mga bata. Kaning 512 sa Talaingod, ma'am, underweight po ito. Yeah, underweight and 207 severely underweight. Ma'am, kasi na-mention din namin during our meeting with NNC na daghan jud og kanang stunted sa JAS. Sa Occidental, actually, murag, I don't know if naay by kalahian sa inyong kwarto, murag nanguna, manggod ang JAS sa ilahang data, no? Pero, so far sa DSWD ba, nabatay programs po nga, or partnership with the LGUs sa Davao Occidental para ma-address siya nga problem, since stunting and underweight is still prevalent, ug nanguna jud siya still, up until now, even before. So, amo sa supplementary feeding, ma'am, no, after the 120 feeding days na mga duration sa program, if naay mga children nga nag-show of no improvement sa ilang nutritional status, so amo niya silang gina-refer sa ilang rural health unit or the RHUs, the barangay health centers, no, to provide other interventions pa, nutrition interventions na makatabang sa ilaha. So, naaman po ta for the DOH na sila yung mga ginatawag ng mga RUTF and the RUSF, so mga ready-to-use therapeutic foods na ginahatag. And then, amo po gina-encourage yung mga LGUs no, to continue the feeding program of those kanang bata na wala nag-show improvement after the 120 feeding program of the DSWD. Oo, ma'am. Pero since nakita nato nga daghan og underweight sa Talaingod ug JAS, kumusta ba ang feeding program po ani nga mga area? Feeding program, ma'am. Ay ato ang mga programs to combat these problems pala. Okay. So, for that, ma'am, no, for the feeding program, so, nakakandak man din nato ang ato ang feeding program. And then, successful man po siya. And then, nasa sila yung mga improvement po sa ilahang nutritional status sa mga bata. But then, I don't have the exact data, no, ma'am, sa ilahang improvement because daghan i siya all throughout the Davao region.
But for the additional pa nga program nga among ginahimo, nami ginatawag nga meal feeding program, no? But it depends on the availability of the budget. Nga ang amo ang gina-target ani nga program is those kanang undernourished nga mga bata. Specifically sa mga areas no tag-as with the prevalence sa malnutrition. So, mao to mga higala no, ang payag ni Ma'am Crislin Tabor mga higala no. Although, ang kasagaran no, itong gibanggit niya is mga katong mga nasa mga lagyo nga lugar mga higala no. Although, paano makuha man sila malnourished nga daghan maggulay dito? Well, daghan po kuan mga higala no, kay basig mura po na tanan ilahang mga gipangkaon balik-balik lang. So, walay variation. So, kung walay variation mga higala sa ilahang gipangkaon, nagi posibilidad yun, no? Nga malnourished or undernourished ang mga bata kay mura man lang ginakaon, no? Mura lang siya kung sige kag manok, wala kailangan ginakaon. Ano kada adlaw manok, malnourished siya hapon, no? Ang kuno na mga higala no, dili tanan taba, mo na healthy. Kay mo na ingon sa akong mama sa una, no? Kaon kay para tambok kay ka. Pagtambok healthy, pagpayat kay kuan, malnourished. Pwede po naman kung may masubrahan mo po na sa kwan mga higal nung na problema ang anak-anak ang mga bata na mga higal kung ay mong anak tambok no. So lain kay sa una patambukon ka karon papayaton na ka. Ba talaga ma? Chay. Bitaw mga higal ay mo na ang kwan sa to ang mga inahan karon no. Ang anong patambukon ka sa unang panahon karon papayaton na ka. So mga higala, anyways mga higala, balik ito man lang sa importante painumdum niya ito si Bianan. Balik ito mga higala din sa ito panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Finiquito mga higala. Anyways mga higala, no? Last week mga higala, no? Gipahigayon din no? Or sa Bilabayag Simana, gipahigayon ang kaning BIMP iyaga mga higala or Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, and Philippines East ASEAN Growth Area mga higala, no? Ang sub-region mga higala sa Association of Southeast Asian Nation mga higala. Kung asa, may mga pila ka mga programs mga higala nga gibanggit no during the senior officials meeting. And also on the kaning mga higala, no, ministerial meeting. Ang gipahigan diri sa Davao o sa Samal mga higala. And katong kan mga higala medyo na curious kung mga higala kay natay kaning ginatawag na to nga blue economy mga higala. What is blue economy mga higala? Mo ni siya tong blue about ocean no, or kan siya environmental kan siya mga higala no nga makaproduce ta no og mga kan mga higala livelihood no or livelihood no gikan sa dagat. Mo na siya mga higala no. Whether mag-usab na magtanom ba ta or nabay mga panginabuhian sa dagat and mag-produce og energy no. Mo na ang kuan sa tuang blue economy mga higala. Kun asa ang Asian Development Bank mga ADB willing mag-produce o kining kuan willing mag-produce or mag-grant maghatag og grant para niini mga higala no, especially here in Mindanao and Palawan mga higala kun asa lapad ang dagat. Mo na siya mga higala no, ang isa sa mga ginaduso during the BIMP yaga senior officials meeting and ministerial meeting mga katambayan. So mo na ang pan karon no, mo na ang nag-trend mangud karon no kay medyo ang kwan pod mga higala no na mga feasibility studies na kwan especially on the part sa kaning pag-extract og energy coming from the oceans no no coming from the sea sa waves ug uban pa solar ba gikan sa kwan kay grabe man kay init pag nakas sa dagat mga higala no. So, i-take advantage, both na i-take advantage sa to ang kuan mga higala no, sa to mga experts no, especially here in Mindanao and Palawan mga higala kun asa lapad kin dagat mga higala no. So, dito na siya ibutang kun asa dako or kuno siya wide ang kuno ang coverage sa kadagatan mga higala no. So, anyways mga higala, may tawag lang na ato paminaw no ang pamahayag ni Mindanao Development Authority Assistant Secretary mga katambayan no nga si Assistant Secretary Romeo Montenegro. Paminaw na to.
Economy is not necessarily a new concept, but this is something that is now gaining very important traction, and in fact is now being pursued as a framework on the part of the Philippines na natay pending bills actually in Congress and Senate in terms of coming up with the blue economy law. What is blue economy? Anything that is related to our oceans, marine resources, fisheries, aquaculture. These are all related under the blue economy. And with the addition this time around of blue energy, because when you talk about oceans, it's not just about food, it's also about availability of energy that is available, scalable, and investable. And these are exactly priorities that are being looked at as possible alternatives to the traditional sources of energy that we have, especially in island areas, because in some other countries, they have already harnessed blue energy for possible sources of electricity. Wala siya nga, appeal na siya sa discussion of the blue economy. Blue economy because this time around, we wanted to really make sense. We wanted to be able to have a framework that anything we do and anything we take advantage of in terms of our marine resources, we don't just look at it in the context and standpoint of economic value, but also sustainability. Okay, number one, because of the climate change, ang mga isda, migratory fish na, especially tuna, they now go to the cooler areas kasi kung nag-warm mga tuang seas, mamalhin na sila kung asa bugnaw. And so this has an impact also in terms of our ability to continue to have a sustained production. In terms naman of our sardines, that's why in Zamboanga, for the last several years, there has been an imposition on a regular basis of fishing ban for 6 months para lang to allow opportunity for spawning of the small fishes para managko, para di makabilog harvest to mga gagmay. So these are some of those steps actually. But this time around, dapat mas wider scale siya. That's why under blue economy na siya. So how do we go about it? ADB has announced $400 million actually for marine support for blue economy, and definitely mag-involve niyo og support for marine resources, technical assistance, conduct of studies, and some other possibility of also triggering coming up with specific projects. What are these projects specific to blue economy? Kung sa sardines, tuna, seaweeds, mangrove, so specific projects related to that. In terms of energy, so floating solar ba, tidal wave energy ba, ocean technology ba? So these are examples of blue energy and blue economy. So Mindanao wanted to be a very important player in this kasi kung istorya to of Mindanao, we derive so much of our rich resources from our marine and ocean in terms of aquafishery culture, for instance, and a possible source also later on of energy coming from blue energy projects, especially for our island provinces. Masilan, Sulu, Tawi-Tawi, Dinagat, Balut Island, for instance. In fact, in 2023, we have already started collaborating with ADB. They did already initial scoping mission for potential blue energy projects in Dinagat Island and Balut Island. So nakita nila nga naay mga potential for specific blue energy projects, floating solar, tidal, but definitely kaya lang medyo dagko ni siya nga projects pa, gitanaw ang scalability ini to reflect the nuance and the scale of the area. Kay basig gamay ra kayo ang area for the cost of investment. No na siyang ginatanaw nila ang scalability pa. So we're looking at ADB later on doing the same in the other island provinces. Kaya karon ang mga islands na to, ang only source of electricity nila is diesel. Diesel which is expensive. Yun nga lang, since subsidized na to under universal charge, murang medyo same siya sa mainland. But definitely moving forward, ang direction sa government, ang direction sa DAPOCOR is looking at hybridization, and then ang direction po sa Department of Energy is looking at tapping into other sources. So we wanted to pilot all of this in Mindanao. Kita manggod ang nanguna karon in terms of the blue economy framework. We put together already an initial framework of this.
which later on we will be presenting also to the national para maging adopted siya as a national framework na, but started in Mindanao. So we're glad that this is captured as a very important priority dinhi sa BIMP Iaga, so that dili lang si Mindanao ang nag-advocate ini, but our borders. Why? Because ang dagat nila o dagat nato igsuon kay nagsumpay ra. So whatever process and whatever steps we do to harness our resources sa marine, for instance, can have it shared. In fact, ang Bimpiaga is part of the Coral Triangle Initiative, which is considered in the world ang atuang dagat diri sa Mindanao, dagat sa Malaysia, Indonesia, and then part of other ASEAN countries. Under Coral Triangle Initiative has the richest marine biodiversity in the world. Kung dunay ginatawag na Amazon, the richest biodiversity in terms of forest, ang sa marine naa diri sa BIMP Iaga area. That's why naa diri ang pinaka-rich nga mga species sa marine resources. So we wanted this to be preserved, to be harnessed sustainably. So these are all part of the blue economy. So, mao to mga katambayan no, ang pahayag ni Assistant Secretary ni Romeo Montenegro no sa Mindanao Development Authority no. So nindot siya nga nindot siya na concept mga higala no, nga di lang ta magsalig mga higala no sa other especially sa energy ha. Dili energy nga FM. Malon Gayog, shout out. Tsari. Di lang sa di lang sa kaning di lang more on mga katambayan no, mag-hydro or coal, daghan po tag makuha po, no. But anyways, may galaga ko, isa kay kakuan, no, uy, pwede dito mo, katong ginatawag nila nga energy trading, mga power trading, mga gala, no, among other Bimpiaga nations like Indonesia, Philippines, Indonesia, Malaysia, o Brunei, pwede di ay na siya. And sa tanang kwan may gala na ginatawag nila nga ASEAN Grid. No, ASEAN Grid mga gala no, hinahinay na ginatawag na ASEAN Grid. Kaya lang ang Pilipinas ay wala kakabit, kay medyo layo-layo. No? So karon may gina-propose ni mga gala no nga mukabit na ta sa lain no. Ang concept niya is murag kaning WESM ba no, or wholesale electricity spot market mga gala no. Kung magkulang og kuryente ang producer nimo diri sa Pilipinas, pwede ka mangayo diri sa kaning WESM. And ang ingon mga higala no, ni ASEC Montenegro mga higala nga may possibility nga natay economy of scale if makuha na to ni mga higala no, if makakabita kay mas makatipid man ta daw no. Mas makatipid mga higala ang mga power producers kay ginakon ba no, naga-import ba tag coal no. Wala man tayo coal din nag-import tag coal mo na ginakon sa mga coal power plant, which is mahal. Daw. Ningon kog daw, kaya hindi ko expert. Mas mahal daw. So anyways, mga higala, aron mas masabtan na to kung ginapangyaw-yaw din. Ito paminahon mga higala, no, ang pahayag ni Assistant Secretary Romeo Montenegro, kabayan ng power trading or electricity trading mga katambayan. Paminahon na to. Karon natay ginatawag nga wholesale electricity spot market ang atong mga electric cooperatives, because we are connected to Visayas and Luzon, can tap into the market. Kung ang co-op na to kulang ang iyahang kuryente, pwede siya mapalit sa market at any given time. Kinahanglan niya kay kulang siya because of the market that had been established already in Mindanao. Same way as si Visayas, permanenteng kulang ang iyahang source dito. Nagapalit siya from Mindanao. That's why we are exporting up to 400 megawatts of electricity to Visayas. Some of it ended up being used in Luzon. Now that's Philippines. What about Philippines with Malaysia, Philippines with Indonesia, Philippines with Brunei? For now, ang ASEAN trading for electricity is happening already
sa ASEAN na connected. Meaning to say, Singapore is buying electricity all the way from Laos. Kasi Laos have large hydropower plants. Pag hydro siya mga isa sa pinakabarato. So from hydropower plant of Laos, going through the transmission lines of Thailand, going through transmission lines of Malaysia, and all the way to Singapore. Kasi connected mo na sila ng mga country. Kita sa Pilipinas, unfortunately, kita lang ang medyo nalahi. Kay Islaman ta. That's why ADB, sometime around 2007-2008, did a pre-feasibility study of Borneo, Mindanao, and Borneo, Palawan submarine interconnection. So, nanay study na kailangan lang i-update. Pag once makonekta, for instance, sa Borneo, via submarine cable, then we can either buy or we can either sell, depende sa sitwasyon. Kasi ang connectivity, both ways man na siya. Mamaligya ka kung na kay sobra, mamalit ka kung na kay kulang. That is the trading for electricity ng BPIAGA that we hope can be realized in the near future. Mura siya BPIA, Western BPIA na. Yes, oo. Muna, under ASEAN na ginatawag na ron nga ASEAN Power Grid, APG. The target is by 2030, in route to 2035, or at least before 2040, all countries in ASEAN should be interconnected under one grid. So ang kuryente sa ASEAN, nagdagandagan na siya as part of one grid. That is the target. Now, kinsa ang dako og trabahoon? Si Philippines. Because kita pa lang so far not connected to any country. But when you talk about Indonesia, sa Borneo, connected siya kay Brunei, pwede siya mo connect dito, connected siya kay Indonesia as well. Dito sa main peninsular Malaysia, connected siya kay Singapore, connected kay Thailand, connected kay Laos. Eventually, pwede po sila mo-connect kay Vietnam. So, posible na ang trading, ongoing na ang trading sila. Kita na lang ang kinahanglan pang mo-connect. And our connection is by way through Borneo. Isang positive impact ano sir if we are connected with other ASEAN nations? Number one, energy security. Kasi kung naamay kulang, whichever country can tap into the availability from other country. Marabag karon sa nahitabo, kulang si Visayas o kuryente. Asa siya nagapalit sa ato address sa Mindanao kay we have excess. Then the same story po later on ang pwedeng tingimuon. Now, the other positive impact if kung ilaha barato o may ato ang paliton, then we can add cheaper sources sa ato ang energy mix. Pwede pong manao nga ato ang electricity rates because the one that dominates the cost structure of an electricity rates kung mahal or barato is generation rate. So ang generation rate, unfortunately na to karon medyo mahal compared sa Indonesia, sa Malaysia, or Thailand or Vietnam because we import 100% coal and diesel. Therefore, part po sa itong strategy later on is to push for more renewable energy sa ato ang energy mix so that moabot ang panahon na daghan tag RE, solar, hydro, biomass for instance, then we will slowly and gradually rely very little na on import of coal or import of diesel because we have our own source of electricity that is renewable and therefore that can bring down the cost of electricity over the long run. So possible na ay economic of scale of economy. Oh, definitely. Especially na electricity is one very important factor in terms of looking at economic viability of a particular investment destination. Kung barato ang imong kuryente, mas daghan ang manulod para magtukod og manufacturing plants, magtukod og BPOs, magtukod og several other industries because you have cheaper electricity. That is the advantage of our neighbors. Indonesia, Malaysia, because their electricity rates is 2 times cheaper than our. Paano man, sila man ang source of fuel. Kay Indonesia man ta nag-import 100% of our coal. Nag-import pa ta sa ilaha og gas, for instance. So mo na makabarato sila og kuryente. So anong usa yung magiging contribution ni Mindanao? Kita ang naga-pilot sa interconnectivity in ASEAN because there is no other part of the Philippines much closest, nearest to any part of ASEAN than Mindanao. Mo gani ka kung nakasawin-tawin lang, yun na lang nimo na nakadito sa tabok. So logical lang ang Mindanao is able to demonstrate such
pilot testing of Philippines being integrated into ASEAN Power Grid. Dako ni siya, it will involve. That's why ADB is coming in, Asian Development Bank, to provide the necessary support in terms of studies, technical assistance, and then later on, financing, because ADB also lends financing to private sector or to government, especially for projects, infrastructure, roads, bridges, including energy projects. In fact, ADB funded some of the transmission projects being done in Sarawak to connect with other states in the Borneo. Wala pa tayo specific figure, but definitely pwede na ito napangpayo later on sa ADB. Ano, timeline ng ASEAN? Ang timeline sa ASEAN is that 2030 dapat nag-progress na ang ASEAN Power Grid. Ganito siyang interconnection. But our overall timeline po is at least 2035 we get interconnected na. For the Philippines, ma-connect na sa ASEAN grid. By 2035, oo. So part na sa tuang Bimpiaga Vision 2035. One last ano mga initiatives sir in terms of communicating BIM? So, mao to mga katambayan, no? Ang pahayag ni Assistant Secretary no, sa Mindanao Development Authority na si Sir Romeo Montenegro, mga igala. So, hopefully, no, mas nindot kung mukabit na lang ta sa ato ang mga kay di ba ang Singapore may kabit na sa Malaysia, well silingan naman sila, and technically and historically Singapore was part of Malaysia before, no. Nalalay mga kakulian na lang internal, no, pero tanawa sila karon may kabit na sila sa grid sa Malaysia and even Laos, no, Malaysia, Laos, Vietnam, pwede sila magkabit kay silingan raman sila. Kita ra ba idalahi, no? Ato ang silingan din is kaning Borneo man, no? Ang Borneo ato ang atong silingan. So pwede siguro nato na pwede siguro through sa submarine, kung ako nakamay sa submarine cable, no? Ato ang buhaton. So sa una, pero unahon sa bago ta mag submarine cable dira mga igala, no? Ato asang unahon po siguro na ang submarine cable sa Samal. Mag October man itong giingon, pero siguro na kakulian. Basig December or next year. Sure na next year siguro na submarine cable. Pero ang kwan mga igala, no, nga para mas makuan nato, no, Mindanao sa una og Palawan. Ang kwanon kanang mukabit sa grid, no. Well, ang kwan ako mga igala, ang nindot ang taana kung dito sa Region 9, no, kay Region 9 medyo duol dito sa other Southeast Asian nations, no? Like Malaysia, no? Malaysia, dol, Indonesia, no? Tapos, kung mga igala, sila last frontier of the West, mga igala sa Western Mindanao, no? So, dili na maabot din, no? Kaya ang mga kasagaran mga producers nasa East, no? No, kung mukabit sila dito, siguro mas mubarato. No, mas mubarato kung mukabit sila dito compared sa diri dako ay gasto niya last part na sila gamay na lang kay kuryente maabot sila. So anyways, mga igala tayo kong oras ang alam sa Libok Pwersa sa Direct Sabi Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga igala ko yung nakuha Armando Feniquito anan sa tambayan sa Radyo Pilipinas hangtod sunod na sa daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.